Mga ka-frenzy ay malabas na naman nga ni po tayo sa TV ay nakaw, artista yan. Dahil nga po tayo ay nagluto ng lumpiang bulaklak ng niyog ay na-featured nga po tayo sa Dami Mong Alam, Kuya Kim ng GMA7. Bali nga po mga ka-frenzy, hindi naman po talaga natin ito first time na makikita tayo sa TV. Dahil nga po pangatlo na ito na mai-featured ulit tayo sa GMA7. Ay ang una nga po ay kay Jessica Soho na nagluto tayo ng saha chips. At ang pangalawa naman po ay I Wonder ni Ma'am Susan. Ang niluto naman po natin doon ay bukhayo mula sa puno ng katawan ng papaya. At ari nga pong pangatlo ay kay Kuya Kim na Dami Mong Alam, Kuya Kim. At ang alutuin naman po natin ngayon ay lumpia mula sa bulaklak ng niyog. At na-feature din po pala tayo sa Manila Bulletin Agriculture. Ay nakakataba po ba yan naman ang puso na kahit hindi naman tayo sikat na vlogger ay 3 beses na tayong na-featured sa GMA7. Para daw po mapabilis ang aking pagbabalot ay atulungan daw po ako na ring dalawa. Ay kaya laan po ay tig-isang balot laan po yung nagawa nila dahil nga daw po ay hindi sila marunong masyado gumawa ng lumpia. Dahil nga po tapos na tayong magluto ay apat tikimin na nga po natin yung ating mga kapitbahay. Wow, napakasarap itong isang lasa. Po siya at malinamnam. Yummy. At hindi mo malinamnam, sarap. Masarap. May pinagkaiba ba siya doon sa ano, sa tingin mo dun sa yung masarap naman. Hindi mo siya mapapagkamalan na gawa sa bulaklak ng niyog. Tunay na katulad din siya ng mga lumpia na ginagawa natin, katulad ng karne at saka gulay. Masarap at malinamnam, hindi lang pwedeng pang merenda, kundi pwede din pang ulam. Paranormal din ko. Ano ba yung mga gulay na? Dahil parang lasa ko goon din ang lasa. Pero ayos po, masarap. Ano sarap? Pero ayun mo lang po yung Go po! Dami Mong Alam, Kuya Kim. Yun! Dami Mong Alam, Kuya Kim. Yun! Ang galing! Sarap. Hindi po siya lasang ano. Wala po yung fight. Yung ano pakla. Ano ma'am? Galing! Sarap. Alam niyo ba kung ano ito? Hindi yan mahabang mais. Hindi pa rin ang puno ng nyog. Sa tamang paghahanda, huwag niyo itong luto at inila sa kamaskuhan o anumang handaan all year round. Anong luto kaya po rin dyan? Dito sa Quezon Province. Ako namin ang isang babae na may dadalang kawit. Ang kanyang susumilin, hindi mo walang nyog. Kundi itong mahabang parte na mukhang mahabang mais. Ang tawag dito sa mga lugar sa Quezon ay kuyo. Malalaman po natin na pwede na siyang i-harvest pagka po ito ay buo pa. Hindi pa siya yung totally pwede nang bumunga. Dahil pag po ito'y matigas na, nabukadkad po siya. Kaya kung tumayang sa iyong lugar at puso ng mga sa iba, itinukos mo ang iyong na hindi pa lumagkan. Ang parte ito ang tinatapyas at kinakatasan para makagawa ng tunga o kukulatungay. Pero kung tinitipin si Michelle, sinalin siya sa sarili. Pag nakuha ako ng buko, parang nakakita ko isang beses na buhagag na siya. Tapos sabi ko sa sarili ko, itry ko kaya itong bulaklak na buo pa, yung parang baby pa. Ang bago ng sa kanyang naisip ko ito ay yan ang pagkain. Ang magtulong at ang ulit isa doon, kanulya. Yan ang kanyang ginamit na palawan. Makusisi ang proseso sa pagluluto nito. Tatanda ito ng pino-pino. Pagkatapos nga po natin ibabad sa palangganang may tubig, ay lagyan nga po ng asin na marala ang kanyang pakla. Pagkatapos nga po natin lamasin, ay atin nga po yung hugasang maigi. Dahil nga po yan ay maalat at para po ay matanggal ang kanyang asin. Habang pinapakuluan ito,
ang ibang sangkap na lumpia. Kapag handa na ang tuyo, imekos-mekos na lahat. And let's roll! Ang mahaba-habang proseso ni Michelle. Ito na naging bunga ang comfort food natin ng lumpia. Teka, pwede ba naman mawalan nga ng sausawan? Ang pagkain, mas sumasarap po yung pagkain sila. Malutong po siya at Parang panasala ako na sa atin. Hindi lang pwede pang pwede din pang ulam. Ano nga talaga ang utak ng mga Pinoy? Malikain at pamaraan. Kaya kapag lumigalig ka sa paligid, ang mga nakita ay puno ng potensyal. Sino mag-akala na ang parting ito ng iyo pwede palang gawing lumpia?